may mga mama-manifest kayong mga tulong 'no. Ito'y, another chance na binibigay sa'yo ng universe. Itong another chance na 'to parang magpapadala siya ng mga tulong or imo-move niya yung mga tao, bagay, sitwasyon sa paligid mo para mag-manifest yung mga desires mo. So, nasa pagkilos mo na kailangan marunong kayong sumipat guys ng opportunities 'no, kasi, when you pray, the universe answers through opportunities, okey? Hello guys, hello Cancer. Welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is No Moon Kapalaran para ngayong April to May para sa Cancer, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. So yung ating No Moon guys ngayong April ay sa April 16 and yung next na full moon natin ay sa May 16 mga kapiksi. So ang reading na to ay para sa period na yan. And yeah. So ito yung ating moon message guys. So it's a time for healing. Ayan, so close up natin. A time for healing, mga kapiksi, no? So, healing para sa ating emotional, mental, physical, and even yung spiritual pain natin, mga kapiksi. So, mag-focus tayo sa sarili natin, guys. Focus tayo sa sarili nating healing. Pagdating sa healing, guys, syempre iba-iba yan ng timeline. Depende sa sugat, no, na ating natamo or natamasa. Syempre, kapag mas malalim yung sugat, mas matagal mag-heal, mas matagal gumaling. And kapagka mas mababaw, mas madaling mag-heal mga kapiksi. Pero lahat yan guys, mayroong healing process, dumadaan sa proseso. And wag niyong ipagwalang bahala, mga kapiksi. Time heal all wounds. Ang importante is mag-focus kayo sa sarili niyo, guys, okay? Alright. So, attune to the moon when one is healed, all are healed, mga kapiksi. And ang pinaka magandang pamamaraan ng healing is or start, no? Nagsisimula yung healing kapag nagkaroon ng acceptance and forgiveness, guys, no? So, doon magsisimula yan para mawala lahat ng mga negative na emotions na nasa puso nyo, guys. And doon kayo tuluyan na makaka-move on unti-unti and doon kayo tuluyan na makakapag-detach and maghihilom, guys, okay? So, additional meaning nitong card na to, it's time to let go of the past. Tapos na yon, kalimutan nyo na mga kapiksi, no? Hindi nyo, wag nyo nang ulit-ulitin pa sa isip nyo, wag nyo nang parusahan. Kumbaga, yung sarili nyo, guys, everything that happened in the past, tapos na yon. So, yeah, hindi nyo deserve na mag-suffer ng paulit-ulit dahil lang sa ginawa ng ibang tao na masama or masakit sa'yo. Hindi mo deserve ng masaktan ng paulit-ulit, mga kapiksi. Okay? You need more time to heal. Siyempre yung healing, again, sabi ko nga, hindi naman yan minamadali, guys, no? May proseso yan. Basta ang importante is mag-focus lang kayo sa inyong sarili, guys. And think about how this situation would look if everyone were healed. Anong pakiramdam nyo, 'di ba, kapag naghilom na kayo, kapag okay na kayo, 'di ba? So, siyempre masarap, magaan sa pakiramdam, mga kapiksi. Alright? So, yan yung mood message para sa inyong Cancer. Comment down below if naki-resonate kayo. So, ito naman yung ating love life message, mga kapiksi. So, tingnan natin kung ano yung mensahe sa inyo. Yan, close up natin. Medyo maliit kasi yung sulat, guys. Ang sakit sa mata. Patience and faith will reveal the true depth of their feelings for you. And in time, all that has been hidden will come to light. So, pag mahal ka, guys, no? Patience and faith yung makakapagsabi niyan, makakapag-reveal ng totoong intention, totoong nararamdaman nila sa inyo. Like, gaano kahaba yung pasensya nila and yung tiwala nila na everything will work out between the two of you, guys. It doesn't matter if bago pa lang tong relationship na to or matagal na yung relationship, guys, no? Pero yung panahon yung makakapagsabi if may forever kayo or walang forever, no? Kasi
kung ano yung totoong nararamdaman nila, lalabas at lalabas yan. Kung totoong mahal nila kayo or kung hindi nila kayo mahal, lalabas at lalabas yan mga kapiksi. Alright? So you should be grateful kapag mahal nila kayo, kapag hindi, edi hindi. Pag-ipilit, di ba? Okay. So yeah, comment down below guys if naka-resonate kayo dyan, mga kapiksi. So ito yung ating deck na gagamitin. Hanapin natin yung energy ng Cancer and yung energy ng Moon mga kapiksi. Habang sinashuffle natin to guys, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo yung mga available video courses natin. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghahanap ng pampaswerte guys, meron tayong money shaker jar, super effective na pampaswerte na ito mga kapiksi, ang dami ng sumakses dyan. At saka ito guys, so ito yung ating WhatsApp number, i-chat nyo lang ako dyan guys. Huwag na kayong magpahuli, no? Kung mag-avail kayo, mag-avail na kayo now. Kasi ang dami ng sumasakses dyan guys. Tingnan nyo na lang sa Facebook, tsaka dito sa community tab natin. So, Cancer kayo in represent ng Queen of Cups sa ating spread. This is both positive and negative. Meron din ditong presence ng another air sign, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you guys, maaaring may air element kayo sa inyong natal chart or you may be dealing with another air sign, mga kapiksi. So, ito guys, mga balakid ito, mga kapiksi, no? So, yung iba sa inyo, ang balakid nyo sa buhay is meron kayong tendency na mag-overthink. Meron din kayong parang mga fear, takot, no? Takot na lumabas ng comfort zone, takot na sumubok ng mga bagong bagay. For some of you, pwede nagkakaroon din kayo ng lack of confidence, no? Ibig sabihin, hindi kayo masyadong confident sa sarili nyo. Alam nyo kung ano yung gusto nyo gawin. You know you want more, pero natatakot kayong kumilos. Na baka walang sumuporta sa'yo, baka wala kang kahinatnan, baka ganito, ganyan, ganyan. So, yun yung nagiging balakid ng pag-asenso nyo, guys. So, it's all in the mind, mga kapiksi. Fear is a state of mind, the same way as faith. Faith is also a state of mind. Pero fear is negative, faith is positive. So, kung meron fear, meron ding faith, guys. So, imbis na matakot kayo, magtiwala kayo sa sarili nyo. If you believe in the universe, if you believe in God, mga kapiksi, magtiwala ka na that the universe will catch you. The universe will always be behind your back, no matter what, guys. Okay? So, there's a strong force always guiding you, divine force, no? Always guiding you, mga kapiksi. So, yun yung pagtiwalaan mo. And you can be, do, and have anything that you want in your physical reality as long as gustuhin mo and as long as ma-overcome mo itong mga balakid na ito, mga kapiksi. Okay? May mga mamamanifest kayong mga tulong, no? Ito'y another chance na binibigay sa'yo ng universe. Itong another chance na to, parang magpapadala siya ng mga tulong or i-move niya yung mga tao, bagay, sitwasyon sa paligid mo para mag-manifest yung mga desires mo. So, nasa pagkilos mo na kailangan marunong kayong sumipat, guys, ng opportunities, no? Kasi, when you pray, the universe answers through opportunities. Okay? Ibig sabihin, pag nagdasal kayo, ang binibigay sa inyo ng universe is mga opportunities. Minumove niya yung mga tao, bagay, sitwasyon sa paligid mo para sagutin yung mga dasal mo. So, ito na yung movement, guys, no? Nagmamanifest na. May movement na. Kailangan alam mo na, eto na yung movement, eto na yung sagot sa dasal ko. I should take action. Dapat may action sa side mo, hindi puro sa side ni universe, mga kapiksi. Okay? Naintindihan nyo ba? Kasi kapag ito'y lumipas, mga kapiksi, baka mapaglipasan ka lang ng
oportunidad. And baka lumipad lang ito ng parang walang nangyari. Parang tren lang, no? Sa MRT, LRT. Nag-aabang ka ng tren. Yung tren, yun yung sagot sa dasal mo. Dumaan yung tren, di ka naman sumakay. So, nalipasan ka. Mag-aantay ka na naman ng panibagong tren. Parang ganun lang. So, yung opportunities, sinasagot yung mga dasal mo. Kapag hindi ka kumilos, sinayang mo lang yung sagot sa dasal mo. Okay? So, kailangan marunong kayong kumilos, guys. Okay? And ito yung may mga magagandang balita, guys, no? Ito yung mga magagandang deal, mga magagandang transaction, magagandang balita, update, no? Kung meron kayo mga pending na mga application, mga ina-applyan, mga niluluto, mga nilalakad na kliyente, ganyan, transaction. Makakatanggap kayo ng good news, mga kapiksi, and magkakaroon ng decision making sa side mo, no? So, magdadala ito ng pagbabago. Depende sa magiging decision mo, depende sa magiging choice mo. So, make sure natin bangin palagi yung mga pros and cons, mga kapiksi, para makapag-decide kayo ng tama or naaayon sa desire nyo. And palagi kayong mag-affirm everything is always working out in my favor, no? Para talaga maging pabor sa inyo yung mga sitwasyon sa buhay nyo, guys. Alright? And this is abundance of love and happiness, mga kapiksi, sa loob ng tahanan, sa loob ng pamilya, sa loob ng iyong quantum bubble. Ibig sabihin yung mga tao sa paligid mo, no? Mararamdaman mo yung pagmamahal and pagsuporta nila sa inyo, mga kapiksi. Alright? Okay, so what else, guys? Tingnan pa natin. Ito yung mga stress, guys, no? Pero malalampasan mo yung mga stress na yan. Itong stress na to, na-stress kayo sa mga toxic, no? Toxic na tao, bagay, sitwasyon. So, iwasan nyo na makasali sa mga toxic na tao, bagay, sitwasyon. Kasi, magdadala yan ng stress, too much stress. So, kung meron toxic na tao, iwasan nyo makipag-usap, di ba? Para huwag kayo ma-stress. Ganun lang yun, mga kapiksi. Kung meron kayong mga toxic na nababasa sa internet, sa SOCMED, iwasan nyo, di ba? Para hindi kayo ma-stress, mga kapiksi. So, don't feed your mind with toxicities. Kasi parang nag-feed kayo ng lason sa buhay nyo, mga kapiksi. So, dapat layo-layo kayo sa mga ganyan, guys. Okay? Alright. And, ito, guys, this is the energy of victory, success. Ito yung nakikita, ito yung sinasabi ko sa inyong movement, no? Sabi ko nga, guys, magkakaroon ng movement, ma-manifest mo yung movement na to. Si universe talaga yung gumagalaw para sa'yo, no? Or pinapagalaw na ni universe yung mga tao, bagay, sitwasyon sa paligid mo para ibigay sa'yo yung mga minamanifest mo, yung mga pinagdadasal mo, mga kapiksi. Kaya sabi ko nga sa inyo, kailangan marunong kayong kumilos, guys, no? Sayang yung mga opportunities, mga kapiksi. Alright? Okay, and this is a new energy pagdating sa love, pag-ibig, guys, no? So, pwedeng bagong person, bagong specific person, bagong love relationship, or pwedeng same specific person pero bagong chapter sa relationship nyo, guys, or pwede rin na reconciliation, mga kapiksi. Alright? Okay, so yeah. Comment down below. Ito, guys, simain mo yun na yung mga manifestation na yan, yung mga movement na yan, itong abundance of love na to, itong mga magagandang kontrata, guys. Okay? And itong new love connection yan. So, yan yung mga positive sa inyo, guys. Imain mo yun na yan sa comment section and comment down below if naka-resonate ka. For more tarot readings, guys, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Panoorin nyo itong video natin, guys, about money shaker jars. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time, guys. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.